Okay? Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon, Hari. Magandang hapon, Chani. Magandang hapon, Sophia. Magandang hapon. Magandang hapon, ma'am. Isa-isahin ko kayo ha Magandang para hapon, ma'am. Baring, magandang hapon. Melon, hi. And Sophia. Okay, so wag nating Magandang hapon, ma'am. magandang hapon. Tayo ngayon ay nasa pangalawang linggo ng ating online class sa Araling Panlipunan 10 at ngayon ay panibagong linggo na naman ng kaalaman. Okay? So wag nating i-negative ang lahat ng mga negativities kasi yan ay parte ng ating buhay. Okay? Ang ganda ni Barry ngayon ha. Okay, so ngayon ang unang markahan, konsepto at iba't ibang uri ng suliraning pangkapaligiran ang week 2 natin. Okay, so yan ang ating aalamin ngayong hapon. So, simulan natin ang ating gawain ngayong hapon ng panalangin na susundan naman ng pumasang awit at ng devotion. Okay? So, ngayon tayo ay time team na manalangin. Ma'am, pili ko kaduhog, ma'am. Lupang hingi, diyan ka nang magit sa mandulog. Di ka pa sisiit sa silo at sa bangkok. Pinagbigat ang pinag-out. Dayang minamahal, ang kisap ng mga tao. Na nagnining ang bituin at araw niya kailan pa madi magdidig. Lupa ng araw ng wahati pagsinta. Buhay langit sa piling mo. Ang ligaya man ang ate ang mamatay na dahil sa'yo. Ma'am, di ko kadungog sa... Of her heart's is song. Hindi madunggan ang music, ma'am. Wala yung tingo? Illegal eh. Wala, ma'am. Okay. Sige, kayo sa buhay. You to make dreams real. Tungog naman mo sila. Of the magete, you envision the hope of the land to run a place in global community with an upright society.
that an uncommitted institution toward excellence in basic education. In this battle for knowledge to lead us, triumph wisdom over ignorance. Your soul gets zeal and sheer dedication, so mentors care for the learner's dear. School's division of Dumaguete, your passion is here to stay, to build a culture of excellence in our hearts forever will remain. Hail to you, may the school strive for a mission that makes the future bright on our committed institution toward excellence in basic education. City of gentle people beloved, feel the beat of our hearts' desire. Of our cheers, our rains, our prayers, in rhythm, in tune, and in rhyme. Of our cheers, our rains, our prayers, in rhythm, in tune, and in rhyme. Okay, ngayon ay ating alamin kung sino ang liban sa hapon na ito. Okay, simulan natin sa ating tatawagin na si Chani Tinaya. Narito ba? Narito po, ma'am. Okay. Ito po, ma'am. Magaling. Si Tan Benrico. Wala. Okay, wala si Tan. Let's have Christine Facundo. Present, ma'am. Okay. Sofia Cornelio. Narito po. Vina Cruz. Vina. Wala. Okay. Veronica. Wala rin. Marian Baring. Marian. Narito po. Okay. Marian. Jeremy Tarumata. Okay. Wala. RJ. Okay. Wala. Nasi Jeremy. Jeremy Tarumata. Okay. Ngayon, sunod naman si Russell Pardillo. RJ, wala. Okay, wala si Russell. Gore, Harry. Ay, Narito Gore. po. Okay. Okay, Gina. Gina Abhelina. Okay, wala. Wala. Okay, Margaret Melon. Margaret. Narito na ba si Margaret? Wala pa. Nato siya, ma'am. Nawala? Okay. Nawala, goro, ma'am. Nato, ay, naa, ma'am. Okay. Nandyan pala. Okay. Thank you. Then, Gomez. Nandyan ba si Gomez? John Michael. John Michael. Wala siya, ma'am. Naa. Si John Michael. Bagol pa lang. Okay. John Michael. Nandyan ka na ba? Handa ka na ba, John Michael? Yes, ma'am. Sorry, ma'am. Okay. Late, ma'am. Okay lang. Sige lang. Sa susunod lang. Okay? Maraming salamat. So, ang narito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? 7 kayo ngayon. So, maraming salamat dahil kayo ay maagang nakapasok. Ang iba naman ay kanting huli. Siguro ang iba ay papasok si Vina mamaya. Okay. Ngayon ay paalala ang class guidelines natin. Okay ha? Muli. Okay, paalala natin lang yan. Then, ngayon ay aalamin natin bilang paghahanda sa ating week 2 na talakayan ngayong hapon ay maging handa tayo sa hamon ng pangkapaligiran ng ating alamin. Dahil sa kasalukuyan, ang itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa bansang may pinakamataas na posibilidad na makararanas ng iba't ibang kalamidad o mga suliraning pangkapaligiran. Okay, so yan ang ating paksang tatalakayin sa hapon na ito. Okay? So sa module na ito or sa ating
talakayan sa araw na ito. Kinais kong basahin mo, Michael Gomez, ang mga dapat nating malaman sa araw na ito. Okay, lahat ng yan sa pagtatapos ng module na ito ay inaasahang ano ang una? Makibasa? Naisa sa buhay ang kasalukuyang kalagayan pangkapaligiran ng Pilipinas, nalalaman ang epekto ng mga suliraning pangkapaligiran, nalalaman ang mga programa at pagkilos ng iba't ibang sektor upang pangalagaan ang kapaligiran, napapahalagahan ang kalagayang pangkapaligiran ng Pilipinas batay sa epekto at pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran. Okay, maraming salamat Gomez. At sa MELC natin nakabase itong mga inaasahan natin class. So ngayon, ang MELC ay natatalakay ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyong pangkapaligiran ng Pilipinas. Ito ang pinaka-highlights ng ating talakayan kung bakit ito ay mahalagang malaman ninyo. Kung bakit kailangan pa rin natin ipagpatuloy sa kabila ng pandemya, ay ipagpatuloy pa rin ang ating pag-aaral. Okay? So, bilang pagbabalik natin, narito ang ating balikan muli. Okay, ano-ano ang mga suliraning kinakaharap ng ating bansa? Okay, kung natatandaan nyo noong nakaraang pakikita natin, magbigay kayo ng isang halimbawa ng mga suliranin na kinakaharap ng ating bansa sa kasalukuyan class. Okay, magbigay ng isa. Simulan natin kay Baring. Ma'am. Okay, magbigay ka nga ng isa sa suliranin na kinakaharap ng ating bansa. Kuan ma'am. Kaning struggling sa mga online classes. Okay, tama. Meron din yan. Tama, issue pa rin yan. Yes, Christine. Nagtaas ka ng kamay, Christine. Magbigay ka ng isa. Ma'am. Ano yun? Okay, ulit. Pandemic. Tama, ang pandemic na buong mundo ay may problema o tayo ay humaharap sa pandemya. Okay? Issue talaga yan at kasalukuyan. Tama. Isa pa, Margaret Milon. Margaret. Kuan ma'am, maagang buntis. Again? Maagang pagbubuntis. Okay, maagang pabubuntis ng ilan sa mga estudyante. Okay, tama. Tumataas kasi ngayon ang mga porsyento ng mga kabataan na hindi pa kasal o nasa hindi pa tamang edad ang sila ay nabubuntis. So, yun ang dapat nating alamin kung bakit kaya ganito ano kayong maposibleng mangyari o ano pang kailangan nating magagawa habang kayo ay nag-aaral pa. Okay? So maraming salamat sa nagbigay ng mga halimbawa. Sa pangalawang katanungan, pakibasa, Harry. Paano ito nabibigyang pansin at natutugunan? Okay. Sa tingin mo, paano natin to matutugon? Halimbawa na lang ha, yung isa sa ating halimbawa na bigyang pansin yung sa maagang pabubuntis na isang issue yan. So, sa tingin natin, paano natin na mabibigyan ng pansin at matutugunan? Okay. Bilang isang estudyante. Ha? So, dapat, wag natin kalimutan na kailangan mag-aral Study first, ma'am. Yes, tama, magaling. Study first. At dapat isaisip natin na kung tayo man ay papasok sa maagang pabubuntis, tayo ba, itatanong natin sa ating sarili, handa na ba tayo? Handa ba ang ating pamilya sa mga posibleng mga responsibilidad? Yan ang ating dapat na isaisip. Okay, pangatlong katanungan, Chani, pakibasa. Bilang isang batang Pilipino mag-aaral ng bansa, ano ang mga hakbang na maaari at kaya mong gawin upang ang mga suliraning ito ay mapagtagumpayan solusyonan? Okay, sa tingin mo, magbigay ka lang ng kahit na isang simpleng issue. Sa tingin mo ito ay issue at ano sa tingin mo ay ang hakbang mo? Cyberbullying. Okay, yes, tama. Ito ay isang issue. Okay, sa tingin mo, paano ito ay masusolusyonan? Huwag pansinin. Huwag pansinin? Pwede? Okay.
Meron pa ba ang karagdagan sa cyberbullying na tugon o solusyon? Ma'am, kuan ma'am, katong Ano ko, ma'am? kanang mga bata around the suicide. Oh, yes, issue rin yan. So, ano sa tingin natin ang Kuan ma'am, solusyon? feel na okay na deceive sila about sa mga post sa social media about ana mag-post ana. So the more nga makita sila nga nay nag-post og ingon ana, the more sila nga matintal nga mugama ana. Okay, so unsa may atong solution ana baring sa suggested na solution? Hunungan ang sige post og about in ana ma'am. Tama, magaling. Magaling, baring. Yes, isa kasi yan, di ba? Kung kadalasan natin nakikita yan, yung mga pag-post ng mga ganyan, suicide. Syempre, yung mga hindi magandang hangin ay magkakaroon ng parang edayan sige go, gawin mo yan. So, yung negativities ay talagang lalapit sa iyo. So, dapat nating iwasan. Kung hindi, ay i-hide or i-ignore or i-report natin yung mga ganyan. Kasi hindi siya magandang pansinin natin, di ba? So, wag natin na hindi tayo magpapadala sa mga post na yan. Kasi meron tayong goal. May goal tayo sa buhay. Gusto nating makatulong sa pamilya, gusto nating mag-enjoy, gusto nating maging masaya. Yan. So, hindi tayo magpapadala sa mga post lang yan. Kasi, ano lang yan, sila, akala nila, lahat ang problema ay solusyon yan. Pero ang solusyon ay harapin ang problema ng kasama ang pamilya at ng manalangin pa rin. Okay? So, meron pa ba? Okay. Meron pa ba tayong issue na gusto nyong ibigay sa atin dito bilang pagbabalik? Na gusto nating italakay. Kasi alam natin, yes, ano pa? Kanang mga na magreklamo nga dili ko nila makaya ang modular man pero magsige rag sa Facebook. Tama, magaling. Isang issue rin yan. Yung nag-post na ang daming gawain sa pero ano yung inuuna? Tibok adlaw tambay sa Facebook. Yes, nagfi-Facebook, tumitingin ng kahit kahit hindi related sa discussion or lesson. Kung hindi, nag-Mobile Legend. Di ba? So, isa bang mabuting gawain yan ng isang mag-aaral kung ikaw ay nakababad sa social media na wala ka namang ginagawa kundi magreklamo. Diba? So yun, hindi yun nakakatulong sa iyo at lalong-lalo na sa lahat ng mga tagapanood at lalong-lalo na rin sa iyong pamilya. Okay? So, kayo, bilang nasa online class, okay, dapat nating seryosohin at of course, hindi lang solo i-enjoy natin, di ba? So, normal class lang natin sa ating classroom. Ganito pa rin ang ating setup. Okay? So, yan. May katanungan ba kayo sa nakaraang talakayan tungkol sa intro ng kontemporaryong issue? Meron pa ba mga katanungan or follow-up? Meron? Wala. Okay, so ipagpatuloy na natin ang ating panibagong week na ito. So, isa sa unang gawain ng talakayang ito ay ang kantasuri. Okay, ang kantang kapaligiran. Okay, familiar ba tayo sa awiting ito, ang kapaligiran? No. Yes, familiar. So, ipaparinig ko ng maikli ang kantang ito. Then, alamin natin kung ano ang nilalaman, ha? Okay, nilalaman ito. Wait lang, ha? Kasi Sige. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga pwedeng sabayan natin. Hindi na masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit
masdan mo ang tubig sa dagat. Dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay katag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulan na lang tayo magkantahan. Okay, so ngayon ay narito ang liriko ng Witing Kapaligiran ng Bandang Asin. Okay, so yan ang mga lyrics. So narito ang ilan sa mga katanungan batay sa kanta na aking pinarinig sa inyo at pinakita. So ano ang pinahiwatig ng kanta? Okay, so magbigay ng isang pinahiwatig. Yes, Christine. Pollution, ma'am. Polusyon? Yes, ma'am. Tama. Polusyon ang nilalaman ng kapaligiran na kanta. Magaling. Ano-anong mga isyu pangkapaligiran ang nabanggit sa kanta? Chani? Mga isyu. Pagputol ng kahoy. Magaling. O ang pag-deforestation. Tama. Ano pa? Ano pa mga suliraning pangkapaligiran ang nabanggit? Yes, meron pang karagdagan. Simulan natin. Yes, Harry. Ano pa? Yung pollution sa dagat, ma'am. Magaling. Tama. Ito ay polusyon sa dagat. Meron pa ba karagdagan, Christine? Maduming hangin, ma'am. Maruming hangin. Magaling. Tama. Ang karumihan ng hangin na ating sinisimoy or ginagamit at para tayo makahinga. Magaling. So, yun. Ano-anong mga suliraning pangkapaligiran na nabanggit sa kanta na sa kasalukuyan, nakitandaan. Sa kasalukuyan, dinadanas na sa inyong komunidad o sa ating komunidad. Okay, meron ba? Okay, magbigay kahit na isa lang na naranasan natin base sa kanta.
Okay, Sophia. Maraming basurang nakatampak sa kahit saan-saan, ma'am. Tama. Magaling, Sophia. Maraming basura. Yes, Christine. Pinuputol yung mga puno. Okay. Tama. Maraming puno. At dito nga sa Manila, di ba, malapit sa Paran, wala na mga gaanong kahoy. Magaling. Tama ang iyong sinabi, Christine at Sophia. Ano ang iyong naging damdamin sa pakikinig ng kanta? Ano yung feelings natin? Yung damdamin? Okay? Milon. So may feelings na to, itong nadunggan, itong awiting kapaligiran. Margaret. Tayo ba ay masaya, maligaya? Ano yung pakiramdam mo or damdamin mo mula sa malungkot? Malungkot? Yes, ma'am. Ay, tama, malungkot, nakakalungkot na isipin natin na ang itong nangyayari sa ating lipunan, sa ating kapaligiran ay hindi na masaya, hindi na masayang pakinggan at talagang tayo na ay nasisira na ang ating kapaligiran. Okay. Sa iyong palagay, paano ang dahilan bakit nararanasan ang suliraning pangkapalig? Sa iyong palagay lang. Okay, Chani, sa iyong palagay, in your own, ano ang dahilan bakit nararanasan Pagdami ng populasyon. Magtama. Ano pa, Facundo? Tuloy na pag-usbong ng sibilisasyon. Okay, magaling. Or ang pagputol ng kahoy, halimbawa, pinapalitan na ito ng mga building, mga gusali, at ginawang mga factory. So, yan. At marami yan dito sa ating lugar, di ba? Dito mainit na ang ating lugar dito sa Dumaguete. Nararamdaman nyo ba ang init ng panahon? Kayo? Kayo na nakaramdaman nyo ba dyan, Gore, ang init ng panahon sa inyong lugar dyan? Yes, ma'am. Tama, o di ba? Alam kong nainitan ka kasi nga gumamit ka ng paypay kanina, nakita ko, o di ba? Asa ipakita mo nga sa kaklase mo yung paypay. Paypay yan or electric fan? Paypay. Okay, magaling. Ayan. So, pansinin ang nasa larawan, class. Oops. Saan kaya yan? Ang nasa larawan. Garbage dump, ma'am. Saan? Bagakay? Saan? Saan yan, class? Yes, Dumaguete. Of course, kita mo na naman yung link. Saan yung pinakamaraming may basura? Yes, ma'am. Saan? Ito ay mula sa Candaw ay na picture. Class. Oo, Candaw ay ay. Yes, Candaw ay. So, ito ay isa sa mga... Okay, familiar. Nakapunta ba kayo ng Candaw ay or yung dump site? Ito yung dump site. Ha? Okay. Maikling ano lang yan, pero ito yung pinakamalaki. Yan. It is the aerial view of Candaw ay dump site, Dumaguete. Okay, tingnan natin yung dump site na yan. Okay? Pansinin. Makaparty pa ba tayo? Masaya pa ba tayong tingnan yan ang basura? Ha? Basura yan. Tingnan nyo ha. Basura yan. Okay. Ano masabi natin dyan sa larawan na yan? Ha? Baring? Kuan, ma'am. Kaning tungod sa iyang kadaghan, ma'am, bakay. Kuan. Mura siya ang iyang maapil ang iyang smell gali kay gasagol-sagol naman ba niya maapil ang mga agi. Yes. So, nakadaan na ba kayo dito? Yes. Yes. So, ang bango nito ay parang lemon, parang ice cream. Ano? Ice cream ug lemon pala magsige jud balik diha. Ice cream. Anong flavor kung alam na lang natin, no? So, yan ang ating... Ma'am. Okay. So, isa sa isyong talagang mahalaga nating pag-usapan. Yan. Okay, yes, Christine. Ano masasabi mo? Ma'am? Okay, Christine. Ano masasabi mo? Gusto mo bang tumira sa lugar na ito? Uy, buyag, dili. Diba? Yan na nga. Pero gustuhin man natin o hindi, may mga
estudyante na malapit dito na kabilang sa Dumaguete Division ang malapit sa dam site na ito. Okay, so huwag tayong mag-iw-iw dyan kasi yung iba ay nasa sitwasyon na talagang ito yung realidad niya. Yan ng kanilang lugar. Okay? So, sunod niyan. So, ang konsepto ng suliraning pangkapaligiran class, isa sa ating tatalakayin ngayon ang konsepto. Bakit kailangan nating malaman? Dahil may mga iba't ibang mga suliranin sa ating Pilipinas, kahit dito sa ating lugar, na kailangan nating tugunan. Kailangan ng agarang tugon o hindi man agarang tugon, at least matugunan upang ito ay mabigyan ng talagang solusyon kahit sa simpleng paraan lamang. So talagang malaking hamon ang ating nararanasan ngayon sa kasalukuyan. Okay. So isa sa mahalagang epekto ng ang pagkakasira ng ating kapaligiran ay nagkakaroon ng kalamidad. Okay? So ang kalamidad ay pangyayari kung ganapang nagdudulot ng malaking kapinsalaan o kabagabagan. So take note ang salitang kalamidad. Okay? Ang kalamidad ha. So, mga pangyayaring kaganapang nagdudulot ng malaking kapinsalaan at kabagabagan sa mga tao. Okay mo na siya. So, natatandaan niyo pa ba yung kalamidad na dumating sa inyo? Naaalala niyo pa ba? Wala na, no? Na talagang hindi mo makakalimutan. So, yun ang mga kalamidad tulad ng bagyo. Okay, nandyan ha. Bagyo, pagbaha, storm surge, paglindol, tsunami, pagputok ng bulkan, La Nino at La Nina. Okay, so dapat nating isa-isip niya na ang isa sa mga halimbawa ng kalamidad na ating nararanasan, lalong-lalo na di sa lugar natin ay mga sumusunod na sinabi ko na kanina. So mahalagang alamin natin kung paano natin masusolusyonan ang mga isyong pangkapaligiran. Okay? May katanungan ito, ano kaya ang dahilan ng mga natural na kalamidad na ito? Ano sa tingin natin? Of course, yan ang isa sa solusyon, sa problema ay ang tao pa rin. Ang tao ang gumagawa ng mga dahilan para magkaroon ng mga kalamidad. So, mayroong mga uri ng iba't ibang suliraning pangkapaligiran sa ating bansa. Mayroon itong tatlo. Okay. Ang una, sulat niyo yan, i-take note. Una ay ang suliranin sa solid waste. Okay, solid waste. So, importante ba yung malaman natin ang suliranin sa solid waste? Yes, kailangan sapagkat ang solid waste ito ay binigyang halaga ng batas. Saan yung batas ang under sa solid waste? Batas Republika bilang 9003. Okay, the Solid Waste Management Act of 2000. Ang solid waste bilang mga itinapong basura na nanggagaling sa mga kabahayan at komersyal. Okay, take note of kahulugan ng solid waste. Ito ay mga itinapong basura na nanggagaling sa mga kabahayan. Okay, commercial, establishmento, mga non-hazardous na basurang institutional, industrial, mga basura na galing sa lansangan, construction, at mga basura na mula sa agriculture at hindi ito nakakalason. Tandaan, hindi ito nakakalason. So, solid waste yan. So, ayon sa National Solid Waste Management Status o 28 report in 2018, so yon, mayroong mga kailangan nating ayusin in terms of solid waste management. Okay? So, sa paglutas sa suliranin ng solid waste, kailangan nating masolusyonan. So, paglutas, narito ang mga sumusunod na mga batas na isinalang-alang. Pagtatag ng National Solid Management Commission at ng National Ecology Center. Pagtatag ng Materials Recovery Facility at pagsasaayos ng pagtapon ng basura. Okay, sumuni siya in 2001. Naa siya mga nakasaad sa batas kung unsay mga buluhaton. Okay, so 2000 pa lang ay mayroon ng batas para sa ating isyong pangkapaligiran. Dahil kahit gustuhin man natin na walang basura, igagamit tayo ng mga pangbasura like plastic. So yan, isa yan sa makakadulot ng maraming
basura na nakakadagdag sa ating lipunan. Next. So, ito ang kahulugan ng MRF, Materials Recovery Facility. Okay, 'di ba? Sinabi dito na pagtatag ng Materials Recovery Facility. Okay. So, ang Materials Recovery Facility or MRF ay ang pinaglalagyan ng mga nakolektang nabubulok na basura upang gawing compost o pataba ng lupa. Okay? Tandaan, ito yung mga compost class, mga basura na para gawing compost o pataba ng lupa. Siya. Dito nila nilalagak ang mga balik gamit or mga recyclables class. Mga pwede like plastic, pwede na ito nagamon siya mga gamit na pwede decorate, right? So mga bagay tulad ng bote, okay? Apel na bote, plastic, papel, lata, at iba pa na pwede na itong ma-recycle. Okay, recycle. So, isinasagawa rin dito at pagbubukod ng mga basurang nakolekta mula sa pinagmulan. Take note in the material recovery facility ha, isinasagawa ang pagbubukod ng mga basurang nakolekta. Next. So, upang maayos ang pagpapatuwad ng waste segregation at resource recovery, kinakailangan maisagawa ang mga sumusunod. Una ay pagbubukod ng mga basurang nabubulok, balik gamit. Okay, kana siya ha, katong mga tirang basura, balik special waste, siya. Nabubulok, kung sama, for example, mga saging, palot sa saging, palot sa mga utanon, mga anak. Then, dapat magkakahiwalay ang kanilang lalagyan. Next, pagsunod sa schedule ng pangongolekta ng basura. Sinusunod na yan natin. At ang pagkakaroon ng Materials Recovery Facility. So, alam nyo ba na mayroon na tayo dito sa Negros Oriental o sa Dumaguete ng Materials Recovery Facility? Or alam nyo ba na mayroon tayong Materials Recovery Facility? Wala, ma'am. No, Wala. No. Dapat nyo yung malaman. Kaya balagang malaman yan. So, yan. Okay. Sige, sasabihin ko yan. Mamaya. Tatalakin ko man ito. So, sa batas na yun ng 2000 na Solid Waste Management, yun ay may 48 na batas na nakasaad doon ang mga sumusunod. Mga ipinagbabawal ang pagtapon at pagtambak ng anumang basura sa public places. Okay, kabilang na ang mga bangketa, daanan, bakanteng lote, estero, park, establishments, ilog, at baybay dagat. So, bawal ha ang pagtatapon at pagtatambak ng basura. Then, ito rin, pinagbabawal ang pagsusunog ng basura, pagkakolekta o pagpayag sa pagkolekta ng hindi pinaghiwalay na basura. Okay? Next, pagtatambak o pagbabaon ng mga basura sa mga lugar na binabaha. At ang panghuli, walang paalam na pagkuha ng recyclables na may nakatalagang mangongolekta. Okay, so bawal na siya ha. So dapat natin tandaan. Yes, Harry. Bisag bawal na ma'am, daghan na imong inana ma'am na daghan sunog basura dire ma'am. Okay, so dito hindi yan nasusunod, 'di ba? Yung batas na yan. Kadalasan. Yes, okay, so ngayon na alam niyo na simula sa dahil ngayon ay sinabi ko sa inyo ano yung dapat natin gawin, huwag tayong gumaya. Right? So, simulan natin yan sa sarili natin. Okay, class? So, take note natin. Bawal pala yung pagtapon ng basura sa dagat, sa pagsunog. Okay, so dapat natin simulan sa maikling paggawa. Halimbawa, kapag kakakita ka ng kapitbahay mo nagsusunog, so, pwede mo siyang sabihan na, okay, ayon sa isang batas ganito, balikan na to. Okay? Sinasaad sa batas na the Batas Republika bilang 9003 imong gud yung mga istorya mo ha na the Solid Waste Management Act of 2000 na bawal ni siya. O di ba nga din sila mingon silang Batas Republika, mingon kang Batas Republika bilang 9003 pak ganun. So sama na. O di ba din ka na narito kasi yan ang mga bawal ka yan ang pagkakaroon ng
pagsusunog. Bawal yung pagtatambak ng basura kahit nasaan. So, i-take note nyo ang nakasaad sa batas or ang Republic Act 9003. Okay? So, sa Dumaguete class, narito ang ginawang material recovery facilities sa ating lugar. So, may maikling video dito kung ano at saan. Ito, of course, ay nasa ating Kandaway. Okay, yun ang pala. Ano siya ha? So, na-picture po ko dire kung asa ni siya. O, dira. Muna siya ang ating the Central Materials Recovery Facility sa ating lugar dito sa Dumaguete. So, yan ay sa pamumuno ng ating Mayor Rimulyo. So, wag nating isipin na walang ginagawa ang ating pamahalaan para sa mga basura na nandito sa ating lugar sa Dumaguete. So, sa Materials Recovery Facility, dito ay inihiwalay ang mga basura at ikinokolekta ang mga recyclables or pwede yung magamit. Okay, narito. So, ito yung malapit ito matapos ha. Ito ang malapit na matapos. Next, meron na ang project ang Dumaguete na hindi pa ito na-realize pero ito yung gagawin. Nagkakaroon sila ng bidding pa kung sino ang makapagkaroon ng machine na ito. This is kaning the pyrolysis gasification process with environmental pollution control devices. Ito yung machine para i-convert ang basura into hollow blocks. Okay? So ito ang isa sa plano ng ating Dumaguete, lungsod ng Dumaguete upang hindi nagaanong marami o mabawasan man ang mga basura na nakikita natin sa dump site ng Kandaway. So yan. So sa kasalukuyan ay nagkaroon pa sila ng bidding kung sino ang sino makaabot sa yung machine na yan at it will be 22 million to fund this project. Okay, to address the sustainable solid waste management dito sa ating lugar sa Dumaguete. So, wag nating isipin na ay walang ginagawa yung gobyerno. No, meron. Hindi lang talaga agad-agaran, okay? So, take note, the pyrolysis classification process with environmental pollution control devices. So, muna siya ha. Latest update yan sa ating dito sa Dumaguete. So, slated in October 20 class, ngayong October 20, inaasahan nila na mayroong mga negosyante na magbibigay ng mga bidding or kanabang suggestion na magkano ang yung machine. Okay? Next, may barangay, this is the Barangay Resource Recovery Center. Okay? So, ganito. Mayroong PET bottles, cartoons, plastic. So, yan hang dapat isa sa kailangan nating gawin. Kasunod niyan, so katuwang din ang pamahalaan ng mga non-government organizations sa pagharap sa mga suliranin sa solid waste at tumutulong sa pangangalaga ng kalikasan. So, halimbawa lamang ito or mga ilan lang ito sa mga tumutulong sa ating gobyerno or pamahalaan. Okay, isa na yan ang Mother Earth Foundation, the Bantay Kalikasan, the Greenpeace Philippines, and also the Clean and Green Foundation. So, ilan lang yan, class, sa mga tumutulong ngayon sa kasalukuyan upang magkaroon ng maayos na lagay ng basura, ayos lang, hindi na ganong magulo ang ating kapaligiran or masolusyonan ang mga isyong pangkapaligiran sa ating sariling pamayanan. Okay? Next. So, number 2. Okay, number 2 na issue. Okay, umana ta sa solid waste management or solid waste. So, pagkasira ng kalikasan, likas na yaman. So, number 2 ito sa issue na
dapat nating malaman sapagkat dito ay ang mga sumusunod. Narito ang deforestation. So, ang pagkasira ng kagubatan. Ano yung deforestation? Ito yung pagputol ng kahoy. Okay, sa kagubatan. So, narito rin ang mga gawain. Illegal logging. Okay, illegal logging. Number 2 is migration, ang paglipat ng pook panirahan. Next, mabilis na pagtaas ng populasyon. Of course, sinabi nyo na yung issue kanina na marami ng tao, di ba? Chinese, sinabi mo yun kanina. Then, next is the fuel wood harvesting sa paggamit ng puno bilang panggatong. So, issue pa rin yan na, oo ha? Uling. Yes, uling na kahoy, di ba? So, yan is hindi dapat natin tinatangkilik yan kasi nakakasira yan sa ating kapaligiran. Kasi nauubos ang mga kahoy. At wala naman tayong pinapalit. Yan ang mahirap. Next, illegal. Gamit ang lupi. Sa kahoy kasi yung mayroon talagang kahoy na gagamitin para ito ay gawing uling na kahoy. Ha? So, dili kay kahoy yung kasi ang lubi or kaning coconut, kana siya is pwede na siya matanom raman na siya, then dali siya. Kanang ubang kahoy ni gamit nila for the uling is dili siya dali dayon motubo. Muna ilang kuan, gipang baligya which is illegal. Ha, batas na bawal ba na siya ha, bawal. Next, illegal na pagmimina. First in English, mining. So, ang pagmimina ay nakakaapekto sa ating kagubatan dahil nga, 'di ba? Kailangan na siyang i-clean up, nanaan siya mga kailangan siya mga bungkalin yung lupa at iba pang operation ng pagmimina. Okay? May pagmimina ba dito sa Banilad? Wala, di ba? Okay, wala. Next, so sa mga programa naman at pagkilos upang mapangalagaan ng yamang likas. Okay, so di ba mga isyong likas na yaman. So narito ang mga programa at pagkilos. Okay, ilan lamang ha mga examples ng pero naghapan ni siya. Una ay ang Batas Republika bilang 2706, Presidential Decree 705, Batas Republika bilang 7586, Batas Republika bilang 8749, or the Philippine Clean Air Act of 1999. Yes, siya. Then, okay, mo to siya atong balikan sa diri. So, ito yung mga batas na pinatupad ng ating pamahalaan upang mapangalagaan ang ating likas na yaman. So, tandaan natin ha, ang mga ito. Okay. Next, ang pangatlo ay ang climate change. Okay, mahalagang malaman natin ang isyong kapaligiran sa climate change. Bakit? Dahil ito ay lalong-lalo halimbawa kay Harry Gorsa. Ngayon, 'di ba, nagpapaypay siya. So yan, dati kapag maraming kahoy, ano yung pakiramdam pagka maraming kahoy sa paligid? Fresh, ma'am. Oh, fresh, Cooler tama RG, kayo. fresh. Cool kayo ang air. Rakag, lamig kay matulog, 'di ba, na may puno, then chill ra kayo. Duyan! Oh, yes, tama, may duyan. May hammock. Oh, magaling. So, climate change ay isa sa tumutukoy sa pagbabago ng klima sa buong mundo. Okay, hindi lang sa atin yan, class ha. Hindi lang sa atin ang magkakaroon ng climate change. So, ayon sa climate change at pagpapalayan ng 2004, ito ay ang abnormal na pagbabago ng klima. Abnormal din siya. Tulad ng pag-init o paglamig ng temperature o temperatura at tuloy-tuloy at malakas na pag-ulan sa ilang lugar. So, take note of kahulugan ng climate change. So, ibig sabihin, kapag climate change na ang nangyari pala sa ating lugar, dati normal na ng ulan na, hinay ra, okay ra ni ulan. Then suddenly karon, di ba, kung napapansin nyo, wala namang bagyo pero ang lalakas ng mga buhos ng ulan. Right? Sige, ulan, ma'am. Malakas ba ang ulan dyan, RJ? Yes! How lakas, Char? I-rate 101%. Oh, okay, di ba? Lagpas sa inaasahan ko. So, yun. Talagang malakas naman ang ulan dahil nga sa sinasabing climate change na ating nararanasan ngayon. So,
Yan ang dapat natin tandaan at ilan sa mga halimbawa rin ng apektado ng climate change or tayo ay nakakaranas ay ang pagbagyo, pagbaha, storm surge, paglindol, tsunami, pagputok ng bulkan, La Nino at La Nina. Okay, si La Nino, unsa gini ang La Nino? Makaremember Boy. mo? Ha? Kuan na siya. Tag-init. Boy. Kato na siyang bata nga kuan. Unsa? Lahi man to, day. Lahi to, ha? Lahi to. Ano to sa climate change? Climate change sa dili Santo Niño, day, ha? Dito Santo Santo Niño. Laban lang. Okay. Ay, no. Basta sige, wala ta kagawas ng sa balay. Stress kay kasis. Oh, di ba RJ, Okay no? na, bar. Oh, ha? Baring, take note. Subra na ko is kabutan, ma'am. Oh, yes. La Nino class is, di ba, ang sobrang pag-init ng panahon. Unsa pa rin ang El Niño, ma'am? La Nino, gani pag-init ng panahon. Sa manliki ng yuta, it's not normal na sa una. El Niño din, ma'am. Tagalog na. El Niño. Oh, maura Tagalog. na siya. Resra. Ang El Niño, ma'am, kay English, ang La Niño kay Tagalog. Maura na siya terminology. It's the, ako na Spanish term ba na siya ba? Okay, sige. La Nina or El Nina. Or basta La Nina. It's ulan. Basta kay Niño, Niño. Oh, Niño. Basta ayaw na dyan ang Santo Niño class. Mabuang ta, ana. Okay. Basta related sa climate change. Basta ayaw, ay sag apilake. Unya na pag masolve na nato, maampo dyan ang Santo Niño, no? Okay, laban lang. Okay, next. So, yan, isa sa mga dapat natin tandaan. Ang climate change ay maaaring masamang epekto hindi lang sa kapaligiran kundi pati na rin sa mga tao. Bakit kaya? Dahil ang global warming o pag-init ng temperatura ng mundo na siyang palatandaan ng climate change. Okay? So heat wave muna siya ginatawag sa English, heat wave. Na maaaring magdudulot ng pagkasakit. Okay, kamantay mo na yung uban na news especially ng eating init na nag-heat stroke. Right? So Yes, yan ma'am. ang epekto ng El Niño or La Niño. Okay? So, meron din sa sobrang ulan or La Niña, nagkakaroon ng maraming pagbaha at maraming namamatay. So, nagkakasakit ng iba at namamatay naman ng iba. So, wag nating paabutin sa pagkakataong yan dito sa ating lugar. Meron ding mga dulot ng mga sakit, class, ha? So, narito ang cholera, pagtatae, dengue, for ulan, di ba? Kadalas og maulan, dengue or malaria or leptospirosis. So, muna yung mga dala nila. So, naagot siya epekto ang pagkakaroon ng climate change. So, malaki ang papel ng tao sa paglala ng climate change. So, ito ay talagang sanaling pangkapaligiran. Okay, so mga programa at patakaran para sa climate change sa Pilipinas. Ano kaya narito? Okay, una narito ay Climate Change Act of 2009. Also, meron pa rin United Nations Framework Convention for Climate Change na isa sa UNFCCC. Nakasaad sa batas na ito ang pagbalangkas ng pamahalaan ng mga programa at proyekto. Okay, para sa mga plano at istorya sa mga patakaran at paglikha ng wait lang, kaya nag-echo dito kang RJ. Mag-leave meeting ko, ma'am. Tagurha mo ka. Okay, right. I can mute. Mute rin ako. Gani, ma'am. Okay. Next. So, narito yan ang mga ilang programa ng ating bansa. Narito pa rin ang the Climate Change Commission. Okay? Narito rin ang the Philippine Clean Air Act. So, naagihapon itong atong i-discuss kanina sa unang bahagi. Next. So, yes. Okay, so dako na tayo sa gawain na. Yun yung mga gawain. Meron pang mga ilang mga batas class or mga naisaad na batas sa tungkol sa ating pangkapaligiran na ibabigay sa module or ipopost ko lang sa ang module sa Edmodo. So, okay, gawain tayo. Sige, let's have RJ. Naka-RJ dira.
Sige, simulan mo nga ang Yes, pagsagot ma'am. sa gawain number 1. Ano yung tawag sa number 1? Okay, basahin muna. Pagkaubos ng mga punong kahoy sa gubat, deforestation. Correct. Kung sa spelling B, base din nakabalo mo spelling si RJ. Okay, spell. Sige. Fine, ma'am. Deforestation. Okay. Tama ba? Chani ang spelling ni RJ. Tama po na siya, no? Okay. Okay, Tama next. Number 2. Harry. Isang proseso ng paghuhukay at pagkuha ng mga bagay mula sa lupa. Ano yan? Mining, ma'am. Tama. Okay, spell mining. M-I-N-I-N-G. Magaling. Next. Christine, number 3. Christine. Ang pagiging marumi ng kapaligiran, pollution. Yes. Spelling. English ni ma'am, Tagalog. Based sa boxes, it's English. Lahat ng bagay na natural at katutubong mula ito sa Oy. Already. O-L-U. Okay, padayon. Oops. Basob. Okay, wala gugulay ha, wala gugulay sa. P-O-L-U-S-Y-O-N. It's Filipino imong gikuan ang English. P-O-L-L-U-T-I-O-N. Correct. Magaling. Next, Baring. Ready na siya sa number 4. Ma'am? Yes, basahin mo number 4. Kalikasan, ma'am. Basahin mo muna yung ang kahulugan. Ang lahat ng bagay na natural at katutubong mula ito sa mga kababalaghang nagaganap sa pisikal na mundo. Kalikasan, ma'am. Okay. Next, let's have magaling. Spelling sa DI. Spelling sa kasi wala kabalo. K-A-L-I-K-A-S-A-N. Magaling. Okay, let's have Gomez. Number 5. Okay. Gomez, go. Bagyo, ma'am. Sige, basahin mo yung tanong. Pan, ma'am. Isang uri ng tropical cyclone na bubuo sa silangang Atlantic Ocean. Bagyo, ma'am. Bagyo, spelling. Spelling sabi. B-A-G-Y-O. Okay. Perfect. Magaling. Yes. Magaling. Okay, class. In your Edmodo, ito yung gawain nyo. Maikli lang. Ipapakita ko ha, ang mga gawain. So, gawain to. Sa Edmodo nyo ito gagawin. So, ilalagay nyo sa space sa nakalaang patlang ang sagot. Letra ha. Letra. Titik. Take note. Titik. Next. Gawain 3. Ang gawain 3 ay gawain 3 is 9 choices ng gawain 3. Ang set A is fill in the blanks gihapon 9 choices ra piliin ang letra. Test 2 is tama o mali. Okay? Tama or mali ang ibutang. Dili ang T or M. So tama or mali. Next. Gawain 4, problem at solution. Sige. So, ang gagawin nyo doon ay may katanungan. Ganun ba? Wala. May katanungan, may problem at ibibigay nyo ang solution based sa instruction doon. So, isa sa malaging suliranin ng pangkapaligiran. So, na dito ang problem, then ibibigay nyo ang solution or tugon sa problema. Next. So, okay. Sa isip natin ha, wag nating kalimutan. Okay? Gamitin ang inyong mga natutuhan sa pagtulong, hindi lamang para sa sarili, kundi pati na rin sa ating lipunan, pamahalaan at buong bansa sa pangangalaga ng ating kapaligiran at kalikasan. So, upang ang mga suliraning pangkapaligiran ay hindi lumala, sapagkat tayong lahat ay mga mamamayan ang responsable dito. Okay ha? Take note natin, class. Nagpuyo ta diri sa Manila, or Bahong Pandan, kung asa man ta, or naka sa Cebu, tayo rin ang responsable sa ating mga ginagawa dahil maaapektuhan tayong lahat. Lalong-lalong sa suliraning pangkapaligiran.
Okay? So, isang karagdagang gawain, just your kuan na ni siya, familiar with the 3 R's, reduce, reuse, and recycle class, right? So, ang inyong gagawin lang class ay ang gagawin nyo lang ay pumili kayo ng mga bagay na mga recyclables, so, tulad ng mga basura na like unsa man na dira, bottles. So, Plastic. kamuna ninyo og something new. Dahil yung inyo nang i-post, i-send ra ang kuan inyong output. Okay? So, mag-recycle ta using the reduce, reuse, recycle. Ha? Unahin nyo. Yes, Christine. Mo, ma'am. Ha? Asa na mo i-send, ma'am? Edmodo lang ang picture. Picture naman ang ako ang ikuan. Kinanglan. Ha? So, i-post ka na mo dito, ma'am. Oo, i-send ra. Tagaan mo, gamal na kog link ning, I mean, dito mo mag-submit, ha? Himo na mag-assignment. Ma'am. Ang deadline na ni kay next week pa, noon. Next week. Ako na yung i-Monday ra ang deadline. Monday. Aron makabulong pa mo basura. Okay? Ma'am. Kung mamulog, may basura, ma'am. Di picture na naman, ma'am. Isa na mo dito sa Edmodo. Oh, first ninyo is picturean ninyo unsay mga materials na gigamit, mga basura. Then, napod may final output na picture. Okay? So, na may final output na picture. Diba? So, nice kaayo. Okay? Isagutan taray gamon, ma'am. Pwede po mag-video, ma'am. Kung maganahan kag video, okay ra pod. Basta dili ra kayo mabugat ang pag-submit, ha? Ang isang picture ra. Before and after. Okay ra, Jod. Basta yung baring mo before and after. Yes? I'm sorry, Jay? Plus, giingon ni baring mo before and after, ano? Oo. Picture ra ha, before and after. Di mo na yung output. Okay? Ma'am. Yes. Hurry na. Ihata yung example na pwede na ito ihimo, ma'am. Okay. Sige, example lang ta mo. Bottle sa botilya sa Coke na katong magba na sito. Yan na, unsa man na tawagan na Coke gani na sakto. Coke na sakto, oh. So inyong buhaton ana, butangan na ninyo munay before ana, di ba? Hugaw pa man na siya, kabalay sulod. So inyong buhaton ana is butangan ninyo nag-design, barag kuan ba siya or pencil case, bahimo kuan mo ulo, yung pintalan nimo. I-recycle, ma'am. Yes, inyong i-recycle ang material na basura na unta dapat ilabay, inyo siyang something new na magamit ninyo. Okay? Ay mo ninyo like katong akong gingon. Like pala ng mga pen holder, ma'am, mga churba. Oo, pwede jud ka na kayo. Pen okay? holder, no holder, basta holder. Holder or mga pencil, kanang kusa na pencil case, kunuhay, kung mga bottle or dili ganahan mo og vase, flower vase kunuhay inyohang i-recycle sa mga botilya sa Coke na 1.5. Kung ganahan mo, di ba? Okay na siya. Okay, pwede po ganahan yung pintalan, yung unsa pa depende din yung creativity is to ang importante na to plus the highlights here is to recycle the materials na dapat itapon. Okay? Next. So final ninyong gawain lang is pagtataya or the quizzes. And I mean the quiz. So muna siya, Edmodo gyapon ni siya. Okay? Maraming salamat sa inyong pakikinig at meron pa ba tayong katanungan? Wala na, ma'am. Okay. Wala na. Sa Edmodo class, I will... Ako, ma'am. Meron. Yes. Sa Edmodo, wala na yung paperwork. Wala na yung paperwork. Thank you, ma'am. Sige. Sige, see you in Edmodo. Of course, sa small groups pa rin class. Huwag kalim small groups pa rin. Then, week 2 na. Ako i-add mo tanan sa nakakaroon. Week 2 na mo. Okay? Week 2. Okay, pangalawang linggo. Sige, mayroon pang katanungan? Ma'am. Ano, ma'am? Ma'am. Yes, Harry. Go. Hatag, nabutang niyo mo ang mga na-discuss nato sa Edmodo, ma'am. Oo. Apilang module na gikuhaan po na ako. Yes. Kasi kay ma'am. Ako i-upload na lang po ning apil po ang kaning PowerPoint. Yes. Thank you. Okay. Any question? Thank you, ma'am. Wala, ma'am. Yes, And you're ma'am. welcome. How is our online class? Very good. Very good. Okay kayo. Laban lang. See you next Kinalit meeting. ganinang buntag. Ha? Kinalit ganinang buntag. Wag mo siya ni Sulu.
Na. So kana siya ha. So Tan, dili where ta mo are you? suhid. Okay, si Tan, please igna siya na nagkausob na siya in this time of kuan. Ngano nga siya? Kumusta siya class ha? Ikumusta siya basi na something wrong. Kinsa, ma'am? Si Tan. Tan. Hinay ko na ilang connection, ma'am. Kinsa si? Tan. Bendy ko. Sige lang, ikuha lang siya na bisag mo hinad, follow up na lang sa YouTube kung sa iba itong gidiscuss ha. Alay na kog ingon niya Yes, kay ma'am. kaduha naman na session na wala na siya, di ba? So na-worry pod ko ka during sa una atong discussion is okay. Okay to yung connection. Sige. So any question if you have, please raise. Wala na, Nan, ma'am. ma'am. Nan, ma'am. Wala. Wala. Okay, thank you so much Ma'am, for your sa'yo lagi cooperation. kayo na human, ma'am. Sakto raman gud ta kay 1 hour raman ta. No, Sa to late ra- 11 Alauna na. biya taga-sugod. Late Alauna raman. biya taga-sugod. Mo nang na-late ko kay guys. Mindset ba? Alas Mindset. 2. Mo nang na-late ko kay expect ko alas 2 pa ka naligo pa ko. Class ka na, maybe this month ni siguro ang yan 1 PM ta kay kuan man for the meantime magud kay ako may nag-online class mangud sa ESP ni Ma'am Tejero. So naka-klase nila by 3. So maka-prepare pa ko pod sa ko ang mga activities Nawal ha. sa guys, ma'am. Teheros, ma'am. She's not kuan not feeling well but we pray na maayo na siya as soon as kuan. Then okay naman daw. Makabalik na siya as soon as human lang niya iyang na days. Okay? So, let's help one another. See you. Enjoy your class. And ayaw ta magpagpa-stress. Okay? Gani, ma'am. Yes. Kung na to. Na may pangutana, just PM us, chat na mo, or call us. Okay? See you. Napabay pangutana. Wala na. Okay? Napa, Christine, wala? Wala na, ma'am. Okay, good. So, thank you so much na nag-attend karon. So, ako ang i-picture ning naa kay first for my report na anay absent jud. Sige lang. Basta basog valid man naman po ilang tan kay walay connection kaning uban ato ra ikuan kung ano. Okay, so of course na additional points for naa karon. Points Ma'am, na. guba akong camera, ma'am. Di ko makita sa picture. Oh, sige lang. Okay, sa sunod, i-fix na lang yan na next time. Sige, ako rin na screenshot na nako. I will now end this. Keep safe, everyone. Have a great day. See you next meeting. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye.